Why? Kasi doon nagbabago at nagsisimula ang buhay ko noon. Why? Kasi nung high school and college students ako, lahat may purpose. Sabi ng mama ko, anak, mag-aral ka mabuti at huwag kang magpapaligaw sa mga babae. Dahil isa lang ang gusto ng mga babae sa'yo. Alam mo kasi mga babae, pag makuha ng gusto sa lalaki, iwanan ka na. So hindi ako nagkakaroon ng girlfriend. Pero nagiging embalmer ako, yun may purpose. Bakit? Lahat ng parte ng katawan, lalo na sa babae, kitang-kita ko na. Na pwede ko pang mahawakan. Ako pa mismo maghuhubad. Kahit ka, alam mo yung tipong hinuhubaran mo, tapos sasabihin mo, teamwork, teamwork. Wala talaga. Patay na patay na. Tama ba? Wala ka teamwork. Kaya sabi ko sa sarili ko, ang hirap pala kung patay. Kaya imagine, kaibigan, kung lalo sa mga babae ngayon, nandito ngayon, sus nako, halos cover to the max pa kayo. Tama. Halos malang pag kayo makapagdamit, ay, bastos! Tama. Pero kung mamatay kayo, maniwala kayo mga babae, maniwala kayo, kami mismo makakakita niyan. Kaya kung ako sa inyo, ngayon pala, babae, makita niyo na yan. Ay, wag muna. Sabi ni Lola, yeah. Ladies and gentlemen, sabi ko sa sarili ko, ang hirap mag-apply. Pero nung nagiging balmer ako, ang swerte. Alam mo bakit? Siyempre, lahat may purpose, lahat may reason. Ito lang ang katangi-tanging trabaho na hindi mo kayang iuwi sa bahay. Tama. Kung ikaw ay teacher, pwede mong dalayin sa bahay ang homework mo. Tama. Ang hirap ko yung balmer. Nak, dalayin mo yung patay dyan, nak. Overtime din sa bahay. Ang hirap, no? Ang hirap. After 4 years, nagsaram pulinarya, good news, wala akong choice. Mag-apply naman na ibang trabaho. Habang naglalakad ako, may isang taong nakatingin sa akin. 2:00 ng hapon. Gutom na kaibigan. Alam mo kasi, kapag ikaw naman talaga ay gutom na, nag-a-apply ka ng trabaho, may isang opportunity, nagabang sa akin. Sabi ng isang tao, gusto mong yumaman? Tinuro ako. Sabi ko, ano, bakit? Sabi niya, pasok doon, may seminar. Sabi ko, may kain? Mayroon! Alam mo kasi, pag 2:00 na, gutom na, pagkain kagad ang iniisip. Tama. So pumasok ako. Nako, ganito din ang nangyayari. May isang speaker, gumaganon-ganon pa, Yayaman tayo. Hindi pala, kayo lang. 6 lang kami. Kapapasok ko lang, parang ganyan talaga, sir. Nakaganyan din ako. Slacks din yung gamit ko, sir. Okay din yun. Yung shoes, sir, ganyan din talaga yung itsura. Tinuturo ako, yayaman ka. Kaupo ko lang. Sabi ko, ako. Sabi niya, oo, ikaw. Sabi ko, kaupo ko lang, yayaman na. 6 lang kami. Yung 4, sinipsip na yung sisyo, kinain yung sopa, kunyari nag-CR, hindi na ako bumalik. Hindi ko alam kung na-plus na ba si Inodoro, basta ang pagkakalam ko, hanggang ngayon, hindi na ako kami nakita-kita. Yung kasama, hindi din makalis kasi driver din siya ng speaker. So kung alis siya, wala ng driver ng speaker, tama? So kami na lang talagang dalawa, pag sabi ng speaker, power! Sabi ko, grabe! And that is the history. Kaibigan, pinasukan ko yun. Ang pangalan ng kumpanya, hindi ko sasabihin sa inyo dahil medyo wala na ako ngayon, first quadrant. Nung dumating ang kumpanya noon, nagsara siya, naglipat naman ako, nagsara, nagsara, hanggang naging palaboy-laboy na lang. Nung dumating sa punto, sabi ko sa sarili ko, ayoko na mag-networking. Bakit? Gamitan lang pala. Kasi that was the time talaga, naglabasan lahat ng mga scam. Tama. Ang prinsipyo ng isang networker, bilang isang networker, papaiba-iba. Kasi wala kami magandang training, that was the time. So sabi ko sa sarili ko, hahanap ako ng kumpanyang para sa akin. Guys, nag-quit ako mga networker. May isang taong nagtingin na lumapit sa akin, isang gwapong lalaki. Sabi sa akin, John, di ba magaling ka? Sabi ko, oo. Sabi niya, magtayo tayo, magbinta tayo ng panty at bra. Sabi ko, pare, ang chef naman yan, pang babae yan. Napakagwapo niya, in fairness, napakagwapo niya, napakatangkad. Sabi ko, pare, patok sa'yo yan. Tama. Kasi gwapo ka, pare. Ako matangkad lang. Ikaw matangkad, gwapo. Ako tangkad lang. Tama. So doon, sabi niya, pasok tayo dito, okay lang. So binibinta namin ang pangalan Triumph. Alam mo yung Triumph? Panty at bra. Imagine, ang market namin, puro babae. Kasi bihira lang lalaki, nagbabra. Tama. So kung nagbabraman sila, okay pa, tama? So, ang ginawa namin, tinitingnan namin yung mga babae ngayon. Naku, unang tingin pa lang namin, alam na namin anong waistline mga bra nila. Ang iba, cup B, pag malaki, World Cup. Pero habang
tumitingin kami, nagkakaroon dalawa ang gulo. Kapag siya tumitingin, kinikilig mga babae. Ay, ang cute. Kapag ako naman, manyakis. Sabi ko, pare, unfair naman ang buhay. So, umalis ako sa kanya hanggang pumasok ako ng isang kumpanya. Doon, medyo nagkakaroon talaga ng break. Why? Pumasok ako sa isang kumpanya na kapareho ko din ang pinasukan ni Chairman Charles Langurayan na isitaas ko. Nung pumasok ko ng kumpanya noon, nako, grabe, ginawa ko ang lahat. Imagine mo naman, ladies and gentlemen, 2:05, nagsimula ang kumpanya ito 2:05, nag-lunch 2:06. Lahat ng pumasok ng kumpanya dito, hindi ko lang babangkitin kasi nasa itaas, tama o tama? Lahat ng kumpanya pumapasok sa kumpanya nito, maniwala kayo, yumaman hindi. Yumaman, of course. Bakit? Nauna sila eh. Tama. Nung ako, pumunta sa Davao ang kumpanya na yan, 2:09 na. Sabi pa na nalikot sa akin, Jun, pasok ka, bakit? Pioneering dahil dito, pioneering. Sabi ko, pioneering. Kailan nagsimula? 2:05, patay. Tama. 4 na taon ng kumpanya bago sila pumunta sa Davao. Ako naman, siyempre, wala akong choice kundi papasukan. Bakit? Isang tingin ko sa kumpanya. Sabi ko, may umaman na ba sa Davao? Sabi niya, wala. Sabi ko, pasok ko na ito. Pangakong tanong, mayroon na bang nagkakasasakyan? Wala. Sabi ko, ito, pasok talaga ito. Tama. Kasi isa lang tinatanong ko, may umaman ba o may nagkasasakyan ba? Ang sagot nila, wala. So, papasukan ko na. Pumasok ako. Guys, Chairman Charles Langurayan kumita 120 million in just 9 years. Tama. Sa akin din, inaabot ako 209 hanggang June 8 of 2009 ako pumasok. Nag-resign ako last other day, March 11. Pumunta ako dito, March 12. Kahapon ho, mansari ko kahapon. Tama? Mansari ko kahapon dito. Nagtutok rin ako. March 11, nag-resign ako. Sa 5 taon, 5 sasakyan din na nakuha ko. Sa 5 taon, 2 bahay, 1 lote. Guys, ito ba ang malupit? Sa 5 taon, umita rin ako 60 million. Si Chairman Charles, 120. Ako, 60. Sabi ko, kalahati. Tama? Kasi, magkakaiba din kami ng taon. Nung sinabihan ako ni Chairman Charles, pare, magtayo na tayo ng kumpanya. Guys, ang taong ito nagsasabi sa akin, isang taong kilala sa buong mundo sa larangan ng network marketing. Sabi ko sa kanya, pare, mali. Sabi ko, bakit? Sabi niya, bakit? Kasi, hindi pa ako handa. Saan ko hindi handa? Kumikita pa ako 1.5 million per month. Sabi niya, handa ka na yan? Sabi ko, ini-enjoy ko pa todo, pare. Oo nga, ako nga 3 million per month, ikaw 1.5, tapos hindi ka pa handa. Sabi ko, kailan natin simulan? Guys, yung sistema nito, dito nyo makikita ang credibility ng isang may-ari. Why? Kaming 5, talagang binitawan namin kung anong dapat bibitawan. May mga tao nagsasabi sa amin, ang sayang naman yan. Tama. May mga tao, mga siraulo na siguro yan. Tama. Bakit? Iniwan ang laki ng kita. Tama. Guys, kami na ho, nag-i-enjoy. Kami ho. Ang tanong, yung papasok dito sa ilalim namin, na nagpapapicture. Yayaman ba ba katulad namin? Simple lang tanong, kami yumaman na. Kami sikat na. Kami nasa top na. Pero ito magpapapicture pa. Yayaman pa ba? Huwag na tayo maglokohan. Guys, sabi ko, hindi ko na kaya sa konsensya. Sabi ko sa kanya, pare, kasi pareho kami ng puso. Pusong mamon. Sabi ko sa pare, hindi ko na kaya. Masigmuro yung mga leaders ko, mga downline ko. Bakit? Ang daming hinahataw. Alam ko na kanapunta nila dito sa bayan. Alam ko. Hanggang kikita lang sila, pero hindi na yayaman. Gusto nyo malaman? Gusto nyo bang malaman bakit natayo ang I1 Corporation? Yes. Sabi nga nila, natayo ang I1 Corporation which is the perfect timing. Sabihin nyo, perfect timing. Lakasan nyo, perfect timing. Hindi namin tinayo ang I1 Corporation na tinayo lang dahil na-terminate kami. Hindi o. Kusa kami nag-resign. Imagine,
Charles Langguray nag-resign February 11. Nung nag-resign siya, sabi ko, pare, sa loob lang muna kami para magawa natin ang marketing plan. Tama. Sabi niya, sige, gagawin natin ang marketing plan. February 11 yun. March 10, nung natapos marketing plan, sabi ni Paring Charles, Anthony, magpasa ka na. Pasa na si Chairman Anthony. Sabi naman niya sa akin, ikaw na naman, June Nagalaw. 11, pumasa na naman ako. Doon na yanig at nag-change ang kanilang pangalan. Loyalista na sila. Ano nangyari? Gusto mo malaman? Gusto mo malaman? It is simple because why? I want creating on its perfect time. Gusto mo malaman bakit perfect time? Yes. Guys, way back 1998, pumasok sa bansang Pilipinas at lumakas ang pangalan ng kumpanyang Forever Living. Tama. Maraming yumaman dyan. And breaking the history, this is only the company na isang jeepney driver nagdadrive ng sariling Ferrari. Kung ikaw makadrive ng Ferrari at jeepney driver ka, anong masay mo? Kakaiba, tama. Guys, hindi ko basta-basta. Kumita ang isang taon nito, 250 million. The late June Quintana, pwede mong palakpakan natin? Kahit wala na ho siya. Pero alam ko ang alaala niya ay nasa atin pa rin. Tama. Bakit ho? Siya ho ang nakilala talagang legendary. Guys, pumasok sa kumpanya sa Pilipinas noong 1998. Nakilala ko siya 1998. I was second year college. 1998, hanggang pumasok din si DXN. Tama ba? Nag-FQ. Tama ba? Hanggang nag-IGN. Tama. Question. Lahat ng pumasok dito na nag-001, yumaman hindi? Yumaman. Why? Because they believe the law of first. Can you say law first? Law first. Batas yan. And nobody can defy the law. Batas yan. Paano masasabi yung batas? Tingnan nyo dati. Kapag dati, ikaw yung naunang nagtayo ng internet cafe, magkano nga per hour dati? 120, 160. Hanggang nag-80. Hanggang bumaba. Ngayon, magkano na? Piso! Piso net, tama? Paghulog ko, malapit lang. Tama. Why? It is because, kung ngayon ka pa magtatayo, lugi na. Tama. Purified water na lang. Way back 10 years ako, kung ikaw yung naunang nagtayo ng purified water, guys, mayaman ka hindi? Subukan mo ngayon. Halos ipamamigay ng tubig, tama. It is because nauli ka na. The law first. This is the law. So lahat na naniniwala dyan, yumaman hindi? Yumaman. Why? The law first define a blue market. Can you say blue market? Sabihin nyo, blue market. Ano ibig sabihin ng blue market? Parang sa isang punong, maraming isda, 1,000,000 ng isda, ikaw pa lang ang nangingisda. Habang ikaw ay nangingisda sa isang punong, marami kang makuha, hindi? Kasi ikaw pa lang may isa. Tama. So sa dami ng isda, 1,000,000 ng isda, ikaw pa lang ang isa kasi nauna ka. Tama. Habang dumadami ang distributor, ang daming pumasok. Dumadami din sila. Tama. At they are creating the first wave in the history in the Philippines. Lahat na pumapasok dyan, yumaman. Tama. Kasi naniwala sila sa law first. Guys, 10 taon sila. After 10 years, anong nangyayari sa kumpanya?